Ano ito? Ako para sa akin napakalabo nun. Hindi pa pwede. Kasi merong Supreme Court eh. Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, tanong, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Oh, Di ba po? na. So dapat sila magsasabi, ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo gumagawa. Kasi para baga sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung decision ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? O, tuloy. Inamend ng Constitution sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinalap ko kagad yung mga punto na natin pinag-uusapan natin kasi so, yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila pinanggit dito eh. Pero hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. So, and then, yun nga, binago eh. Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap. Mas humirap na ngayon. Eh dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na sinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, pinorward na eh, di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang official, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o mayroong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na. Kasi para sinasabi niya, ginajustify niya yung dating mabilisang impeachment eh. I think it was error at that time eh. Yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito babasahin ko sa inyo, ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So nililinaw yun, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon, bawal lang paulit-ulit. Matagal na eh. Hanap nga ako ng straw na mahaba. Tumulubog kasi ito. Siguro hulog. Punta na din sa crossing, ha?
building sa Kalumpit. crossing ng Kalumpit. Dati, yung 7-Eleven lang eh. Hindi ba dyan yung sementeryo? Yeah. Ito ang pinakamalaki ng kamatsili na eh. May bunga na. Ang liliit. Okay na. Binitawan mo. Ay, kala ko hawak. Ay, nakakulong. Ay, ambulance. Di ba dati popular ito? Oh, marami pa rin pumunta. Mas maluwag yata yun eh. Pampanga. Bangke ni mga tamo. Di ba dito dati yung paggawa ng mga jeepney? Doon sa gawin parang. Wala na siguro. Hindi rin sa gawin parang. Dito, wala naman ito dati. Ngayon na lang dumami ang bahay dito. May mga piyesa. Boy Lechon.
pwede mong textan si Michelle. Wala na pala akong load. Kasi meron, alam ko. Ano, siya kita ako ni Alice ngayon. Ano ginagawa niya? Sa bahay lang. Oo. Oo. Kaya nga sabi niya, pag susunod, textan mo ako para makita tayo. Yung lumang bakal na bridge. Ngayon naman yung bagong PNR. Tatapos na rin. Babakod din. Sulipan. Ito yung bagong bridge na Sulipan. Drive lang tayo. Dadating silang truck nila, lumalabas sila. Tama niya, PNR Construction. Sibuyas 250 na lang isang sako. Hindi naman pwedeng marami gamit. Yun din. Yun yung RT sinasabi ni namatay na to. Sino? Si Michelle. RD na. Kaya nga tinatanong ko kung sino. RD namin o si RD ng mga win. Michelle, sino namatay? Kapatid ni Ever. Si Kaya Hertz. Kailan? Ngayon lang daw. Ano nangyari? Tinatake siguro. Uwi na sila. Teka. Parang pinamamot, sabi niya, yung kasama niya, bakit para kang yung mumutla. Samahan kaya kita magpatingin. Magpatingin naman sa ospital. Tapos sabi ko nung Kuya Arts naman, ako na lang, kaya ko naman eh. Sabi daw po nung kasama niya, Kuya Jessie, sigurado ka, kaya ko, nakapag-30 ka po na, nagpunta pa ng infirmary. Nakita po na Everton, nung bago ko kami pumunta po sa Tayma. Hindi na kasama si Ever dyan. Makasama na po. Kasama namin po rito sa Tarlac. Hindi na po siya nakasama, ngayon na makipag-ibig. Kasi nga po sabi ko, huwag ka nang sumama. Kasi, naman namin eh. Nasa sila. Ko na rin po pinasama. So, gano'n ako ng Raquel, mas na kami kahit eh. Ayos naman na yung kuya. Pumunta ka kami Tarlac, makikipag-ibig daw nga po, makikipag-ibig. Sabi ko kung kahapon eh, uli ko yung urge, ingat ka, kuya, mag-ingat ako. Tapos,
Senator Lito Lapid. Nakalagay. Oo. Turn right, then turn right. Init na init ka. Ito isa si Dokey, andito si Saba Queen, andito yung taga Maynilang natakot kay Mayor Sinto Mayor na to, Mayor ng Maynila. Si Mayor Isko natakot Turn right, then turn left. ito. At itong taga Batangas na babae, ay, nag-iyakan na. Alamin natin ang kwento. At maya-maya, bibisaro ng legal team. Handang-handa na sa planong impeachment. Head north on MacArthur Highway, Manila North Road. Arangkada naman sila. At may Continue on R-9 for 4 kilometers. isa, parang ayaw niya yung desisyon ng You're in a 7-minute slowdown. You're still on the fastest route. Daten Abdul Sara Duterte. Magaling ka pa sa abogada ka nga, oo. Pero hindi ka magaling. Mas mataas ka pa sa Supreme Court, ganun ba yun? What, ano? Oo. Hindi ka mataas. Alamin natin mamaya at ito yung ngaw-ngaw ni Dalaymay. Oo. Alam sa Diliman, pinawalan ng Supreme Court sa impeachment ni Bibi Sara. Wala na nga naniniwala sa'yo. Sige mo, may page yan eh. Tinatawanan siya sa page niya. Ito malupit, anak ng tugi. Gusto palitan ng ang konstitusyon, saligang batas. Gusto palitan. Nakakaduda ka na. May santik na. May santik yan. Si Tutasin, parang gusto na ata palitan ang Kung naman, Tutasin. Sa bagay, pag tumatanda, lumurot po kang isip. Pag tumatanda, medyo nababago ang tema ng utak, yun! Alamin natin yan ipasok mo na natin ito. Itinutibay ng Supreme Court ang kapangyarihan ng konstitusyon matapos tuluyang ibasura ang motion ng HOR na baliktarin ang naunang desisyon ko kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa unanimous na desisyon, iginiit ng mataas na hukuman na ang articles of One way lang impeachment na siguro. inihain ng ka-19th Congress ay labag sa saligang Jumbo, batas ano ito? dahil sa paglabag sa one-year bar rule Jumbo. at sa karapatan ng presidente sa due process. Sa halip na pumasok sa usaping politikal, nanatiling nakatuon ng Korte Suprema sa malinaw na hangganan ng kapangyarihan ng Kamara at sa Tama. mga panuntunang hindi maaaring lampasan kahit pa may matinding pressure mula sa ilang sektor. Kasunod ng desisyon, nagpahayag si Bicol Sarot Party List Representative Terry Ridon ng paggalang sa naging pasya ng Korte Suprema habang sinasabing handa ang Kamara sa ilalim ng 20th Congress na tumanggap ng mga bagong impeachment complaint kapag natapos ang one-year bar rule sa February 6. Ayon kay Kaliwa Ridon, lahat. kinakailangan na ngayong talakayin sa loob ng Kamara kung dapat bang amyendahan ng House Rules on Impeachment Buti na lang dito tayo sa pinakaliwa sa mga tayo. gabay na inilatag ng Korte Suprema. Binanggit Pwede ng maipit sa tayo dun pinakahuling na resolusyon ng Korte, mas tatlong pinagawa lane yung requirements kumpara sa original na desisyon. Bagay na kanya Ito, mahilig lang ito magsalita. Magpatungkol kay Bibi Sara. Pero sa usaping impeachment ng amo niya, hindi mo makikita nagsasalita. Kaya pala pinagsusurkat Ay, tayo siyempre, dun sa loob ng eh. kanina. Pero makulit kayo pag usaping Bibi Sara, gusto niya umpisahan, kayo ing-ing. Garden sort?
paniwalaan ka ng tao. Pero kung hindi, tapos na ang karera nyo sa 2028. Kaya mo nga ako. May nagawa ba? Yung party list nila. Sige, pumunta ka ng papuntang Bicol. Lubak-lubak yung kalsada nyo. Yan ang ayusin nyo. Huwag yung puro kayo pamumulitika. Mula 2022 hanggang ngayon. Papasok na ulit ang 2027 dahil pa February na, anak ka ng bugi. Puro kayo bibisara. Wala kayong inintindi kundi papagsakin. Impeach. Puro impeach na sa utak nyo. Kasi hindi kayo makakarakot ng gusto. Sabi na Aling Ledesma, diba? Nakikita ng tao bayan. Buti na lang meron mga nagsasalitang magaling at matatapang at binubulgar yung mga baho na mga contractor na mga gumagawa ng mga substandard Anong na lugar mga niya? kumakaman ng Balik bilyon-bilyon. pa lang. Diba? Tapos kayo, bibisara ka na naman. Titira ka na naman. Ganon? Tinutong bilang mas praktikal na pamatay para sa internal na proseso ng House. Samantala, hiwalay na pahayag naman ang hinihintay ng Manila 3rd District Representative Joel Chua ng saring miyembro ng prosecution chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon kay Chua, magsasagawa siya ng konsultasyon kasama ang kanyang mga kasamahan upang pag-usapan kung paano Babili ng kamatsin dito. alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Dito sa may mga truck na yun. Too early. Mula sa iba't ibang panig, kabilang ang mga posibleng complainant, Dito pati mga David. personalidad mga short, na ng Kongreso. 50 lang. Nagpahayag Mas mura pa rito. Kasi wala na. Kasi Seattle Pwede bilidad. 399. Diba? Sinira na ng mga tao bayan, binasag na ng tao bayan yung paniniwala nila na gusto nila na si Bibi Sara ay masama, si Bibi Sara ay ganito, si Bibi Sara ay magnanakaw, si Bibi Sara ay nangurap. Yun ang gusto nyo ipabuka sa tao bayan. Mali kayo, boy. Mali kayo. Dahil hanggat sinisiraan si Bibi Sara, hanggat may pumapasipot sa mga congressman kay Bibi Sara, lalong inaangat ang report ni Bibi Sara. So abangan nyo sa 2028, kahit Dami, sino magtapat nyo kay Bibi Sara, walang papakakatalo. Iiyak na lang kayo. Dahil masakit, dahil yung pagkagustuhan nyo na maging congressman ulit at kumamal-kamal, maging totoo naman tayo. Bakit kayo nakapwesto sa ganyan? Di ba? Kung puro stress at patikot lang ang hinaharap. May kapalit yan, siyempre. Oo, ando na si every Christmas bonus, every holiday, million. Diba? Pinubingyan ikaw may business. Diba? Yung sahod mo pa, yung intindihin, yung million. Yan, Mr. and Mrs. yung kanyang bougainvillea. Binukin yan, 20 million. Isang taon. Wow, sarap. Diba? Dahil nyo pa yung mga nagpapakahirap ng gusto, kumakayon, nagmumuhunan, nagbinegosyo. Sa inyo, 20 million, instant. In a 1 year. Sana magkaroon ng pension si Vilma. Napakahirap ko, talagang nagpapakahon, naglalabas ng pondo. Sila hindi eh. Nagdanakaw ng pondo. Booking. Kaya din ng reaksyon si mamamayang Liberal Ayan pa isa. Representative Nag-iiyakan na sila eh. na nagsabi ng desisyon ng Korte Suprema ay nakabatay lamang sa teknikalidad at hindi naman nangangahulugan ng paglilinis ng pangalan ng Vice-Presidente. Sabi naman ni Luis Torres, no Ayan pa isa. only evidence in impeachment process. Sa huli, ang naging basya ng Supreme Court ay nagsilbing malinaw na paalala na ang impeachment ay isang seryosong proseso na may itinakdang hangganan. Sa gitna ng patuloy na pahayag ng ilang magbabatas, nananatiling matatag ang posisyon ng Korte Suprema na ang batas ang dapat masunod at nagpapagustuhan ng sinumang tunay sa Balbal kayo. ayon sa sariling interest. Balbal kayo ng katotohanan, no? Iyak nyo na lang yan. Wala pa dito yung atong trailing. Mahilig din yun. Mahilig makisawsaw pag may bayad. Ngayon tahimik, baka hindi na potohan. Payroll eh. Matira. Kahit anong
gagawin nyo. Ito pa isa, hindi niya matanggap daw yung ruling ng Supreme Court. Mataas ka pa sa Supreme Court, ate, ma'am, attorney. Oo, bitaw kayo ng bitaw na salita. Mag-Supreme Court ka muna. Maging justice ka, lawyer ka muna, trial lawyer ka muna. Bago muna dito, ha? Huwag ganon, ha? Ang pangalan niya, hindi na natin alamin, basta attorney ko eh. That the resolution of the Supreme Court did not absolve the Vice President of any wrongdoing. In fact, Ano ang gawin ni Sara? Sige, sabihin niyo attorney. Ano yung sinasabi niyo wrongdoing? At hindi niyo matanggap yung desisyon ng Supreme Court? Ano yung problema niyo kay Bibi Sara? Anong kulay ka ba? Pink lawang, bulangaw, bulangaw? Saan kulay ka ba na nasasakot? Para alam naman namin, baka mamaya makita namin kayo, tatakbo kayo sa politika, ma'am, hindi namin kayo kaaway kayo ay nag-reaction, kami ay mag-reaction, at meron din kami opinion. Kasi kung sasabihin nyo na hindi nyo matanggap yung ruling o yung decision ng Supreme Court para ipasura yung impeachment kay Bibi Sara, kami naman, katanggap-tanggap naman namin yung ginawa ng Supreme Court na binasura nila, pinako nila dahil yan na isang political strategy o isang political attack para atakihin ang kalaban. At yan ang magiging epekto na wala na, hindi na makatakbo kahit anong posisyon. Yun ang balak ng mga kanila. Hindi namin alam kung nasaan na kulay ka kayo. Tuloy! in a paragraph there, somewhere at the beginning of the resolution, Na ano po? the Supreme Court said that they underscore that the July 25, No. 2025 decision Oh. did not absolve the Vice President, and that the grounds raised in the articles of impeachment may again be raised in future impeachment. Wala naman sinabi ganun. Ang nagdesisyon ng pag-a-archive ay yung Senado. Diba? Pero, In 200 meters, turn right after the gas station onto Quezon Road. ito ang magagawa nyo. Bahala na kayo sa life nyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. At kami bahala na rin kami sa buhay namin. Ang paniniwala namin, walang masamang ginawa si Bibi Sara o ginawa lang siya ng kwento na hanggang ngayon, yung kwento na yun, umiikot pa rin sa utak ng mga kaliwa. Para patalsigin si Bibi Sara. Ganon? No way. Duterte lang ang nagbigay na maganda. Turn right after the gas station onto Quezon Road. Yan lang ang nakikita namin. Mula nung umpisa, gusto po, Marimar. Simple na lang ang gagawin. Continuity na lang. Hindi pa ginawa. Ngayon, yung mga kalsada, yung mga MRT, LRT extension, asa na? Yung Continue on Quezon Road for 10 kilometers.